Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anloage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ng palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, Teniente Guevara at isang nakapaisano. Alis ko pa lamang ng San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan doon at ang lead ng bawat isa ay batid ko. Wala pong kanalaman niyan sa desistanso ng Tanganga. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi ba kayo nakakaintindi? Hindi niyo ba nalalamang mali ang ginawang pagbabago ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagbaya. Pagpatawad ninyo, hindi ko pagsang-ayon. Ang iyong mga pinagsasabi ay pumukaw sa aking damdamin. Likas ba ang mga taong iyan na mapagpabaya? O pagtatakip sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Sige lang ang laruha ang magpapatunay na ang mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Yan ang totoo. Wala nang higit pa sa kamangmangan at kawalan ng utang loob ang mga Indio. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo ay 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ka ba nasayan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ng magkura, mapapahamak ang bayan. Ano ibig niyong sabihin? Yan ang sanhi ng kapahamakan. Ang mga ilayong kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamahalaan. Ang tenyente ay muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita. Kapag ang kura ay nagpahukay ng isang bangkay ng isang ire, kahit ang hari ay walang karapatan ng mangialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente na magitan si Padre Sibila sa dalawa. Ano? Siya nga hindi nangungumpisal, ngunit wala siyang dahilan upang magpatiwakal. May isa-isa siyang anak na nasa Europa, kaya wala siyang magiging rason upang magpatiwakal. Nang dumating ang kura sa San Diego, pinabugbog ang hudhador upang makuha ang bagay at ibaon sa ibang puok. Nang mabatid ito ng general, inilipat si Padre Damaso sa ibang bayan. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente, unti-unting nagbalik ang katiwasan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. de Espadaña at Doña Victorina. Si Kapitan Tiago ay may kaakbay na isang binatang luksang-luksa ang kasuotan. Ikinararangal ko ay pakilala si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan. Padarating lamang niya, buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura ng aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Hiyang-hiyang napayoko si Ibarra at tumalikod. Napaharap siya sa tenyenteng kanina pa nagmamasid. Oh, kayo ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Opo, Salamat ay nakarating kang walang sakuna. Ako'y pinagpala na makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang barangal. Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko ay pumapawi sa aking ginala tungkol sa kanyang pagkamatay. Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibarra upang makipagkilala. Ang pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin. Isa-isa naman nagpakilala ang mga nasa umpukan na mukha ni Ibarra ang isang makataroon. Ginoo, ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang sanhi ng iyong paghinto ng pagsulat? Ang isipan ko ay ayaw kong nilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag-usig. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa Makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. Ginoo, ako si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago, at matalik na kilala ng iyong ama. Maaari pa ba namin kayong makasalong bukas sa pananghalian? Salamat po. Ngunit, uwi po ako bukas sa San Diego. Pinag-aagawan ni na Padre Damaso at Padre Sibila ang kabisera. Ang luklukan po'y para sa inyo. Ikaw ang unang nakilala sa nasirang may bahay at alang-alang sa iyong gulang, katarungan at kapangyarihan. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Ipinahain ni Kapitan Tiago ang tinolang manok. Natapat sa pinggan ni Padre Damaso ang mangkok na may lamang leeg at isang pakpak.
Humigop siya ng sabaw at ibinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Marahil ay nakalimutan mo na ang iyong bahay dahil sa tagal na pumamalagi mo sa Europa. Kahit nakalimutan ako ng aking bayan, sa bawat sandali ay naalala ko pa rin siya. Aling bansa sa Europa ang kaibigan ninyo? Kahit ilang malayang bayan sa Europa. Ngunit, una sa lahat ay ang Espanya, dahil ito ang pangalawa kong inang bayan. Ano naman po ang pinakamalagang bagay na inyong nakita na naging katangi-tangi sa pamumuhay, pananampalataya at lahat na? Bago ako tumungo sa isang bayan, ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay wala na akong nakikitang katangian. Ngunit, natiyak ko ang kasaganaan o kadahupan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Yan lamang ang nakikita mo? Alam na yan lahat ng mga bata sa paaralan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aking dating kura. Nangyari ito nung aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang pinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-aalis. Ako po'y lalakad bukas kaya't maraming dapat lutasin. Mga Ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita na ninyo? Yan ang kasamang dulot ng pagpapaaral sa Europa. Nagiging mapagmataas. Dapat ipatigil ng pamahalaan ng gayon. Marahang naglalakad si Ibarra ng walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya hanggang sa liwasan ng binundok, nang biglang maramdaman niya ang marahang dantay na isang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-iingat ka. Anong nangyari sa iyong night? Isang halimbawa hindi dapat mauulit. Maaari po ba ninyong sabihin sa akin ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam ninyo na, ngunit huwag kayong mag-abala. Dito'y kailangang mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi niyo ako naisaktan, ngunit gusto kong malaman kung bakit siya nabilanggo. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal. Ngayon alam naman niya ito para sa iyong ama. Ang isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ito ay pinasaringan siya ni Padre Damaso. Nang panahong yaoy, may isang artilyerong naaalis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan. Ang dating artilyero ay kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyero ay tinukso ng mga bata at sinagawa ng Babe Bibobo. Hinabol niya ang mga bata at nang abutan ay pinukol ang kanyang basto. Ang batang tinamaan sa ulo ay naglumok. Siya ay pagdara ng iyong ama. Hinawakan niya ang bibig ng artilyero at saka minura. Nakita na lamang na artilyero ay nagpasura sa malayo-layo at ang uli bumaksak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ng artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya ay pinagtaraang pulveristera at erehe. Pinagratangan siyang bumasa ng El Corre de Ultramar at ng mga pahayag sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhanan siya ng larawan at lihim ng isang parinting binitay. Dapat sana siyang malaya, sapagkat ang pinatunayan ng manggagamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang mga nanggol sa Pilipino, si Ginoong M. Ngunit siya'y tumanggi. Sa payo niya, lumapit ako kay Ginoong A. Ngunit, bawat paratang na mapasinungalingan niya ay pinapalitan agad ng ibang paratang. Isinakdal ang iyong ama na nakakangkam ng bukirin, kaya't pinagbayad siya ng kapisalaan. Pinagbibintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawan nang hihina. Sa pagkakapit at pag-iisip ay naging sanhi na kanyang pagkakasakit, na ang tanging lunas ng kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwartel ang tenyente at sumakay naman sa kalesa si Ibarra at nagpahatid sa Fonda de Lala. Nang dumating si Ibarra sa Fonda de Lala, ay kaagad siya umakyat sa kanyang silid. Balisang-balisa siya umupo sa isang silyon at tumingala sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bukas na durungawan ng kanyang silid ay natatanaw ang bahay na nagliliwanag sa kabilang ibayo.
Nanuot sa pandinig ni Ibarra ang himig ng tugtugin ng violin. Nahikayat sana siyang magmasid sa pagdiriwang at sana'y nakita niya ang magandang pangitain. Isang napakaganda't mayuming dilag na nakadamit Pilipiniana. Isang dalaga lamang ang parating laman ng isipan ni Ibarra. Ito ay si Maria Clara, nakararating lamang buhat sa Bieterio. Sa kabilang dako, dalawang pangitain naman ang namamalas ni Ibarra sa kalawakan ng himpapawid mula sa Durungawan. Ang una ay isang lalaki naghihirap sa bilangguan, ang kanyang ama. At ang ikalawa ay isang binatang maligaya sa ibayong dagat. Wala nang iba kung hindi ang kanyang sarili. Si Kapitan Tiago ay pandak. Hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Siya'y mukhang bata kaysa sa tunay niyang gulang, kaya't akalaing siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 35 taong gulang. Ang maliit niyang matay hindi singkit, at ang ilong ay hindi rin malaki. Siya ay mayroong mga ngipin na nanatako at nagnganganga. Kilala si Kapitan Tiago bilang isa sa mga pinakamayaman sa Binundok dahil sa kanyang malaking ari-arian sa Pampanga at Laguna, particular sa San Diego. Ang kanyang negosyo ng asyano ay nagdadala sa kanya ng malaking kita. Hindi mapag-alinlangan na malapit sa Diyos si Kapitan Tiago sapagkat ang salapi niya ay nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanan, naroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Si Kapitan Tiago ay nakabuo rin ng malapit na ugnayan sa pamahalaan dahil sa kanyang pagsunod sa batas. Hindi niya pinapalabas na siya ay isang angel, kaya't kung may pagmamataas sa kanya mula sa mga kababayan, mas lalo pa niyang pinapakita ang kanyang dangal. Kahit may mga totoo sa kanyang hindi mistisong pagkakakilanlan, nahalal pa rin siya bilang gobernadorcillo o pinuno ng mga mestizo. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Ang napangasawa niya ay si Pia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Dahil sa kawalan ng anak sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama, napilitan si Doña Pia na sumunod sa payo ni Padre Damaso na sumayaw sa Obando. Tinuguan ng kanyang dasal, ngunit ang pagpupuntis ay puno ng lungkot. Sa pagkapanganak, siya ay tinamaan ng matinding lagnat na nawi sa kanyang kamatayan. Si Padre Damaso ang naging ninong sa binyag at pinangalanan ang sanggol na Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praire. Ipinasok siya sa Bieterio ng Santa Catalina at nawalan ng kalayaan. 7 taon siya sa kumpento. Si Ibarra, na kababata ni Maria Clara, ay nagtungo naman noong panahong iyon sa Europa upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Makaraan ng ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga amay nagkasuturo sila'y pag-isahing palat pagdating ng panahon. Pagkatapos makapag-akahat ay nanahid si Maria Clara upang hindi mailip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namangutla si Maria Clara, kaya ipinayo niyang magpakasyon nito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit, tayo ay tutungo sa Malabon ng mga ilang araw. Sa San Diego, pinsan, maganda ang bahay natin ron. At isa pa, malapit na ang pista. Ikinagalak ni Maria Clara ang narinig, ngunit ang pagtigil ng isang sasakyan ay pinagbago ang kulay ng dalaga. Oh, siya, sige na. Hala, sige ka, magmadali ka na habang nag-usap sila tungkol sa inyo. Sige na, magmadali ka. Lumabas sila sa azotea upang maiwasan ang alikabok na nilikha ng pagwawalis ni Tia Isabel. Hindi mo ba ako nalilimutan sa iyong paglalakbay sa maraming bayan na maraming dalaga? Ang iyong alaala ay kasama ko sa lahat ng sandali. At siyang tanging aliw ko tuwing ako'y nalulungkot. Habang ako'y nasa ibang bayan, ikaw lamang ang laman ng aking isip. Isang marilag, matapat, mahinhin, at anak ng Pilipinas. Naalala mo ba nang isinama tayo ng iyong ina upang maligo sa batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo
kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang bawat pangalan ng mga bulaklak. Ngunit di kita pinapansin dahil hinahabol ko ang mga paru-paro. Nawala ka at nang muli kang bumalik, ipinatong mo sa ulo ko ang korona na gawa sa bulaklak at ako'y tinawag mong si Chloe. Inangkin ng ina mo ang korona ko, pinugpod at hinalo sa gugo. Naiyak ka at sinabi mong hindi mo maintindihan ang metolohiya. Itinawag ka niyang hangal at ako'y natawa. Nagtampo ka sa akin at kaya ka lamang ngumiti dahil nilagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nung tayo'y pauwi na upang hindi ka mainitan. Nagalak si Ibarra at kinuha sa pitakang isang papel at ilang tahong nagigit tuyo ngunit mabango. Ito ang halaman ng sambong na alaala mo sa akin. Isang puti at munting supot ang kinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Yan ba ang liham ko bago ako umalis? Wala ka namang ibang liham sa akin. Binasa ng dalaga ang sulat habang nakatakip sa muka para hindi mamasdan ang kanyang mukha. Ayaw kong umalis, ngunit sinabi ng aking ama na bilang lalaki, tungkulin kong matutuhan ng buhay at maglingkod sa bayan na nagbibigay sa atin ng lahat. Sa piling ko, inaasahan niyang magiging tulad kita sa sinabi ni Baltazar na halamang lumalaki sa tubig, dahoy na lalanta kung walang masaganang pag-ulan. Nagiging kawawa ang sandaling init. Napatayo si Ibarra na namumutla at biglang nagpa siyang magpaalam. Nakalimutan ko ang tungkulin ko dahil sa'yo. Dapat na akong umuwi dahil bukas ay kaarawan ng mga patay.